Hello Team Authentic all over the world! Yes, finally nandito na nga tayo sa Seoul, South Korea. And this episode, lahat ng kailangan ninyong malaman as tourist, from SIM card, budget hotel, airport transfer, and more. Ipapakita namin sa inyo mamaya. And of course, meron na rin tayong pasyal. Another siksik, liglig at umaapaw na naman na episode ang hatid namin sa inyo. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayaklok. Ito po yung ating promo code. At kung sa Agoda at KKday naman, nasa ibaba po yung ating mga affiliate links. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Annyeonghaseyo! Finally, masasabi na namin na nasa South Korea na tayo. Nandito tayo sa Incheon International Airport. Dati kapag sinasabi namin na South Korea nung nasa Jeju tayo, medyo nahihiya kami. Nandito tayo sa South Korea. Nandito tayo Ngayon, eto na talaga. Nandito na talaga tayo sa pinaka-mainland, South Korea. And in this episode, samahan nyo kami sa magiging journey natin kasi ito yung mga kailangan natin pagdaanan at ano ba yung mga kailangan natin, lalo na sa mga first-timers na pupunta dito ha. So parang first time din naman namin to. So ayan, kung maliligaw kami, kung magkakamali kami, makikita nyo, hindi namin siya puputulin. So unang-una, bago pa lang tayo dito pumunta, of course, kailangan natin ng visa. And then mamaya namin sa inyo ipapaliwanag yung validity ng visa kasi medyo tricky siya. So mamaya, uupuan natin yan. And then, kailangan nyo rin ng e-arrival. E-arrival. After nun, kailangan nyo rin mag-provide ng eSIM nyo guys para sa internet. Yes. So, meron na tayong eSIM. Activated na siya. And then, meron ding ibibigay sa inyo sa airplane na custom, parang declaration. But the truth is, pagdating dito, hindi naman siya hanapin. Wala namang humanap. Dumaan kami ng custom, wala naman. And then, pagdating naman sa immigration dito, pagpasok ng Seoul, depende pala sa immigration officer. Hindi ako tinanong na kahit ano. Ako tinanong ako kung ilang days ako mag-stay dito at kung may kasama ba ako or solo. Sabi ko may kasama ako. Yun. So yun lang naman, wala namang hinanap na sa amin. Paglabas nyo naman ng immigration, eto na ngayon yung next nating hahanapin. Paano tayo makakapunta doon sa pinaka-city proper. So ngayon, paglabas nakita namin, meron ditong bilihan ng ticket ng bus, and then parang meron ditong mga bus stop. Pero tayo kasi, nag-book ahead of time tayo, mag-e-Arex tayo. Kasi nga, di ba, kapag first time nga kasi namin, natatakot pa kami mag-bus, gusto namin train para mas iwas ligaw. So, aalamin pa natin kung nasaan siya. Ito yung pinaka-arrivals. And then, katapat na katapat, ito, meron ditong bilihan ng bus tickets. Tapos, ayun, makikita natin kaagad sa labas, merong bus stop. So, since tayo, hindi tayo magbabas dahil meron na tayong ticket sa train, hahanapin pa natin kung nasaan yung train. Ayun, may information naman dito. So, syempre, di ba? Pag first time natin, magtanong tayo ng magtanong. Ayan, nagtanong na tayo. Going to train downstairs daw. Yun lang. Huwag tayo may magtanong kaysa naman magkandaligaw-ligaw tayo. Ito siya. Airport Railroad. So, yun yung ating sasakyan. And then, medyo critical din siya guys. Kahit nakabili na tayo online ng ticket, kailangan nyo rin siyang i-activate. So, lahat yan mamaya uupuan natin para mas maipaliwanag namin sa inyo ng maayos. And then, pagbaba natin ng lift, ito, meron namang mga signboard. Kaya hindi siya nakakaligaw. Susundan lang natin. Nakakatuwa, no? Kapag first time, doon sa pupuntahan, parang lagi tayong mangangapa. And ganun talaga. So watch lang kayo guys, lalo na yung mga papunta pa lang ng Seoul, para at least meron na kayong guide. Kami, as in, ni-research lang namin kung ano yung sasakyan, kung saan bababa. Pero yung mga pagdadaanan natin, wala pa talaga kaming alam. So, as in, makikita nyo siya ng actual.
Nandito na nga tayo sa Arex. Itong blue na nakikita nyo, ito yung nag-station per station. Kumbaga huminto siya sa lahat ng stations. Itong orange naman, ito na yung didiretso mismo sa Seoul. Guys, nandito na tayo sa pinaka-platform ng train. And then yun nga pala, dito nga pala, as in maigpit sila sa oras, hindi bubukas yung pinaka-gate kapag hindi pa 30 minutes pa baba bago yung pinaka-alis ninyo. So kunyari 31 minutes pa yan, kahit anong gawin yung scan doon sa QR code nyo, hindi siya bubukas. Oo, mag-red light. Yes! Nag-ano talaga kami, nagtataka kami, bakit ayaw bumukas? So yun pala, dapat 30 minutes pa baba bago siya bumukas. So guys, ang maganda nga pala dito guys, meron tayong seat number. So ang hanapin na lang natin yung seat number natin sa bawat car. Yes. So yung maganda doon kapag once inactivate nyo na online yung inyong pinaka-voucher, meron kagad siyang seat number. And then kahit dito kayo mismo bumili or dito niya siya i-activate yung pinaka-ticket, yung physical ticket, meron kaagad siyang seat number. So ayan, tingnan natin kung ano itsura ng train. And here's the train. Basta siguraduhin nyo lang na doon kayo naghihintay sa tamang car number guys ha. Kasi doon yung seat ninyo. So tara, pasok na tayo. And then, ayan, meron naman pala ditong lalagyan ng mga luggage. And then ito yung itsura niya. Okay naman, maluwag naman siya. Tapos parang hindi naman siya mapupuno kasi marami pang bakante. And ito yung ating seat number. Ayan. Komportable naman. And then meron pa siya ng mga tawag dito. Footrest. Ayan. And then maluwag yung pinaka-legroom niya. So ano pang gagawin? See you sa Seoul Station! We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. And after 43 minutes, we have arrived here at a Seoul Station. And then ngayon, lilipat na lang tayo ng line. May dalawa pa lang line dito ng trains. Ngayon na namin nakita, line 1 and 4. And then, doon pa lang naman sa may train, meron na kaagad instruction kung paano kayo makakapunta. So, ganun siya. Kaya parang pakiramdam lang namin hindi siya nakakalito. And then ngayon, tara, akyat tayo. Meron din dito mga signboard. Let's go! Meron naman ditong nakalagay. Ayan, Line 1 and 4. Akyat lang tayo dito. Ayan. So magta-transfer tayo ng train. Yung nakuha nga pala natin accommodation, hindi siya sa may mismong ganap. Kasi yun dun sa may Myeongdong, ang pinaka mura naming nakita for 5 nights ay 18,000. And then, etong accommodation natin ay 9,000 lang. And then, 15 minutes away lang siya from Myeongdong. Kaya convenient pa rin. Kasi meron namang train. Guys, bili na tayo ng ticket para makasakay na tayo sa Line 1 na train. Yan. Ang ginagamit natin ngayon ay credit card. So, ganun lang siyang kasimple. So, meron pa tayong Wow Pass from Jeju. Pero since yung kay Enzo wala na kasing laman, sabi ko sa kanya, bibili na lang siya ng T-money. yes, para malaman natin kung ano yung mas convenient. Tapos ako, since may laman pa yun sa akin, parang nasa 500 pesos pa siya. Ang gagamitin ko naman, yung Wow Pass. Ayan. So, magre-reload lang din ako. Tapos, bibili natin sa Enzo ng T-money. Guys, alam niyo naman tayo. Lahat itatry. Nantaray dito. Meron ditong lalagyan or daanan ng luggage. Pero ito lang yung hagdan O, syempre, ma-try lang natin, di ba? Ayan. Oh. Lahat na lang itatry no? Nakakaaliw. Kung tutuusin ang baba lang nitong hagdan.
So guys, pasakay na tayo ulit ng train, 4 stops lang. Then paglabas natin ng train station, maglalakad naman tayo ng 7 minutes papunta sa accommodation natin. Yes, so convenient lang din. So tingnan natin baka doon tayo maligaw. Charot. And then ngayon, ang gamit natin na map, yung neighbor map na. Pero, alam nyo ba, gumagana pa rin yung Google Map. dito. So ang ginagawa namin, inaano lang muna namin siya. Bini-versus natin. Bini-versus namin. Pero yun nga, dito kasi, hindi talaga ginagamit yung Google Map. And then kahit sa Jeju, na-try na namin yan, hindi talaga. Neighbor map talaga dapat. And nandito na nga tayo sa loob ng train. Ang nakakaloka. Ang dami palang lines ng train dito. Akala namin kaunti lang. And nakababa na nga tayo ng train. Ang binabaan natin ay Jogno 5 Basta may ganun. Oo. Lagyan lang namin sa ibaba. And then, ang maganda naman kasi dito, pwede mo na lang tandaan yung number. And then, naloka kami kasi pagpasok namin doon sa train, may nakita kaming mapa ng mga trains. Ang dami pala. So, buti na lang pala yung from the airport going dito sa city, kumbaga 2 lines lang, kaya hindi siya nakakalito. And then, meron ding lift, pero nakakahiya sa lift kasi. Guys, mga matatanda yung usually sumasakay dun. So, ang ginagawa na lang namin, pinapauna namin sila lahat. Pag ubus na, saka kami sasakay sa lift. As in, puro matatanda talaga gumagamit ng lift. So anyway, from here, lalakad lang tayo ng ilang minutes. 7 minutes guys, and eto na nga guys, hindi na natin magagamit si parang Google Map. So meron na tayong bagong pare, si Naver Map na. Yes, kasi yung walk, wala. Tama naman sana yung tinuturo ni Google Map, pero wala siyang walk. Unlike si Naver Map, meron. So, itatago na muna natin si Google Map. Kay Naver muna tayo. Tara, lakad na tayo. Actually, maganda rin itong location natin kasi meron siyang market. And then nakita namin, meron ditong parang mga nagdi-day tour na meron silang kasama na tour guide tapos mga foreigners. So, ayan! Nakalabas na tayo finally! Ito talaga yung first glimpse natin sa labas ng Seoul. So, ito yung vibe niya. And then, hindi na siya ganun kalamig. It's 11 a.m. Tapos, ang nakalagay, 20 degrees. Ayan, ito yung market. Ayan. Mukhang popular din yung market na yan. Aalamin natin. And then, nga pala, no? Nakakatuwa nga pala, di ba? Sa may Jeju din, uso yung mga underground shopping center. So, dito din. Ayan. Nakalabas na talaga tayo ng Seoul. Mas nafe-feel na natin siya. Kasi kanina from the airport, as in nasa loob lang tayo tapos puro trains. Ayan o. Mga tour guides. And then marami na rin mga restaurants sa paligid. Ayan, kapag umahangin, malamig. Pasukin natin tong market. Pero syempre, later na. Harap din tayo na makakainan muna. At hindi namin kayo bibitinin, guys. Mamamasyal agad tayo. Wala tayong sasayangin sandali. Para arrival pa lang, talagang meron na talaga tayong first impression ng Seoul. Huminto muna tayo. Saan tayo papunta, Bes? Doon pa tayo papunta. Pero kasi tignan nyo naman, may nadaanan tayo ritong pabatis. May pabatis agad. Nasaan yung cherry blossom? Ayan kung pink na to, kung ganda. Ang sarap naman dito. Tapos yung hangin nga, malamig. Ay, we're loving it na kaagad, yung area. And, ang sarap ditong tumambay. And 5 nights tayo dito, guys. Ito yung magiging tambayan natin for sure. Tapos yung paligid nga, talagang siya. Shopping area. And then marami ding mga restaurants. Tara na, guys. Ganda ng view. Diba? Hindi pa tayo nakakarating sa hotel natin.
nakakita na kami ng maganda sa paningin namin. Ay, ang ganda dito. Iba talaga yung nagagawa ng ganito, no? Yung parang may river. And then guys, malinis talaga yung tubig. Lalo na nga kung cherry blossom. Ha? Let's go na talaga. Mamaya na tayo mag-explore. Let's go na sa ating accommodation. Nasa gitna talaga tayo ng shopping center. Why not? Pero meron pa daw tayong papasok na parang eskinita. Based na naman kay Enzo. And then, dahil hindi pa nga oras ng check-in, meron lang binigay na instruction kung paano. Ano, ang hirap na nito, hindi ko pa siya gamay. Bakit? Lumagpas na pala tayo. Ay, Doon daw lumagpas na. daw. O, tara. O, ayan. Pati yung paglagpas namin, pakita namin kagad sa inyo. Oo. Okay lang yon. Kasi first time naman natin dito sa Seoul. Tapos hindi nga namin gamay si Naver Map. Tara, may paliwanag pa. And we are here. Nandito na tayo sa Travelers A. Sarado nga siya. So, meron namang ibinigay na instruction kasi binook natin siya sa Agoda and then kahapon merong binigay na instruction kung paano natin mabubuksan yung pinaka-gate. And ayan na nga, may mga password siya. Pero minsan naman daw bukas, lalo na kapag ka-oras talaga mismo ng check-in. Ay, kahit pa paano maganda siya sa loob. Sa labas kasi akala ko talagang maliit. Tapos as in luma. So hindi naman, in all fairness. Tara, iwan lang natin yung gamit natin. Kasi for sure hindi pa pwedeng mag-check-in. Kasi mag-12 noon pa lang. Ay, malaki-laki naman. Then ayan na. Meron pa dito mga palaro. May mini billiards. And ayan, naiwan na natin yung ating luggage. And it's 12 noon. So ngayong araw na to, wala naman tayong itinerary. As in, gusto lang namin ma-feel talaga yung vibe dito sa Seoul. So syempre, para pa ma-feel natin na lalo na nasa South Korea na tayo. Mag-samgyup agad tayo. Yung agad yung number 1 sa listahan, syempre dapat samgyup ka agad. And then syempre, punta pa tayo sa isa pa, kahit na isang popular place lang dito sa Seoul para talagang maramdaman na natin siya. Kumbaga yun yung pa-welcome sa atin ng Seoul. And then magkaroon na nga tayo ng ating first impression. And then syempre mamaya pag uwi, mag-room tour tayo. So ngayon, hahanap lang tayo kung saan may samgyup. Wala kaming idea kung malapit ba siya or medyo malayo. Dead ma lang. Basta ang goal namin, makapag-samgyup. Na Anli. Na Anli. Dapat Anli. Sige, hanap tayo. And this is it! Diba? Talagang hahanapin natin kung saan merong samgyup na buffet. Anli. Anli talaga. Gusto talaga namin Anli. So actually, talagang kasama talaga to sa itinerary natin. Itinerary talaga. Hindi pa man, nag-research na kami kung saan may Anli. And then, sakto naman, bigla ring merong nag-suggest, tamang-tama din naman, yung ka-authentic nating si Ed's Alluring. Ayan, ito yung pangalan niya. Ong Theory Korea Barbecue Buffet. All you can eat. Tara, akyat na tayo. Nandito yan actually sa Myeongdong. And then nakalakad na kami sa Myeongdong. Buhay na buhay pala yung area na to. Pero hindi pa for now ha. Hindi pa for now yung vlog natin sa Myeongdong. Talaga sinadya lang natin tong Anli Korean Barbecue Buffet! Yeah! Para sa ating mga mahilig mag-samgyup na gusto unlimited. Ay, yung setting niya talaga. Pang ano talaga. Pang samgyupsalan talaga.
Katulad sa Pinas setting. Ito na yung ating pwesto. Tinanong kung first time natin, sabi namin oo. So, meron daw dito, ayan, mga drinks. Di daw yan, free. Pero may tinuro siya. Nandun daw yung meat, tayo pala ang kukuha. So, tara. Siyempre, yun ang una muna nating tignan. Let's go. Ay, nasa freezer talaga, best. Ito yung mga side dish, guys. Ay, bet na bet, repolyo. Bet na bet na Enzo, kimchi. Ito nga pala yung sa ano, Jeju, yung buong bawang talaga. And then, nandito yung mga meat. Ito yung meat, guys. Actually, puro lang naman siya pork. Okay, bahan nga nandito, talagang unlimited. Wala, talong-talo pala tayo sa kanila. Grabe pala sila magluto. Talagang punong-punong talaga yung ano dito. Yung lutoanan. Thank you. Grabe. Ang kapal naman itong yampong to. Dahan-dahan. Oh, ayan na yung pudang natin. And then, yung rice nga pala, meron siyang bayad. 40 pesos. And then ito, kung wala na tong ano ha, wala na tong tax, magkano siya? 700 pumapatak. Only na siya. 700 per pax. So, dalawa kami na Enzo, 1-4. So, ito na nga. Tinuruan na tayo. Hindi tayo sanay na ang kimchi pala. Sinasawsaw, hindi parang niluluto. Niluluto daw pala dapat dito, oh. Dito daw. Ano ba to? Tikman ko nga muna. Oh, sige, tikman mo nga. Ano ba yan? Ba't parang mantiga? Ayun, tingnan mo. Tingnan mo, Eh, parang niluluto mantiga. nga oh. daw dyan. Pati daw itong togi. Dapat daw doon lutuin. At least dito sa Myeongdong, no? Tayo mismo nagluluto. Oo, yun pa pala. Tayo nagluluto dito. Pero grabe, ang kapal naman ito. Grabe, oh. Sana Palaban. maluto natin ng maayos. And then, of course, nandito sa ilalim, yung mga wet wipes. Ayan. Tissue. Ayan na. Diyos ko, sana maluto natin ng maayos. At saka maganda rito, hindi siya totoong apoy. Oo. Ayan o. Yan. So, yung sabaw pala yun. Sabaw. Pero yung sabaw niya, masarap siya. Gulay na merong mga tofu. Oo. Ang taray nung ano, kimchi, dapat pala piniprito daw dito. Ito na ginawa namin, guys. Niwahiwa na namin ng maliliit. Ano tawag yung sa kata to? Menudo cut. Menudo cut na natin. Para mas madali na siya maluto. Nakakaloka yung menudo cut. And then itong sabaw, in fairness, masarap na siya. Maanghang na malasa. Another Samgyup experience here in South Korea! And finally, sa Seoul na. Oo nga. After 10 years, nakaluto na tayo. Kasi ito nga pala yung water nila, guys. Magre-refill ka. Ang cute naman ng tubig nila, no? Oo. And then, meron syempreng mga sausawan. So, ito luto na to. Yay! Meron ditong, ano ba to? Barbecue ba to? Barbecue sauce yan. Barbecue sauce. So, tikman na natin. Ako talaga nag-rice muna ako. Sarap. Pero ang anghang. Masarap. Pero ang anghang itong ano, barbecue sauce. Kasing anghang din siya nung ano. Yung sabaw. Yung sabaw. Ano, pansin ko, yung mga Koreano, maano sila, maanghang sila. Mahilig sila sa maanghang. Yum, yum. Tikman ko nga siya nung walang ano, walang sausawan. Kaya lang. Actually, parang walang flavoring yung ano nila. Yung parang ano, natural yung lasa.
Pero yung kung pork. kung gusto mo ng maalat, pwede tayo kumuha ng asin doon. May asin. Oo. Okay. Mas para daw, healthy pa rin daw. Ayan. And then, may refill ng refill nung sabaw. Sobrang anghang nito. Hindi na ako ulit. Paano? Kain na tayo, guys, ha? And we are done. Gabi, biglang dumami yung tao. Super busog. Yan. So, na-experience na uli natin ang Samgyup dito sa South Korea. Gusto niyo, may pag ganun yung boses ko. Ganda na daan eh. South Korea. Dapat may kulot. So, tara na, syempre. May kaunting pasyal tayo. Malapit lang din dito, mapupuntahan na natin ang Myeongdong Cathedral. Magkano yung nakain natin? 1,438 pesos kasi nga guys, may sunrise. Nag-raise kasi si Melly. Yes. So yun, actually, eto totoo ha. Yung pork kasi, parang wala naman siyang lasa. Oo. Hindi siya yung katulad sa atin na flavorful, kumbaga. Marinate kasi sa Marinate Pilipinas sa atin. Ito kasi talaga napaka-raw, yun na talaga siya. Pero alam nyo, kung ano yung nakakabilib talaga doon, ang sasarap ng mga side dish. Oo. Grabe. Yung pala, nung una ayaw niya pa na piniprito yung Kimchi pati, kimchi, at saka yung yung toge. toge. Grabe, ang sarap niya pala kapag pinrito, tapos kapag hinalo siya, and then yung sabaw. Oo. So yun, kumbaga ang nangyari ngayon, yung para sa amin, yung pinakamasarap, o yung mas masasarap, yung mga side dish, tapos parang bonus na lang yung Meat. pinaka-meat. Unlike sa atin, di ba? Meat yung pinaka-ano Oo. natin, pinaka-main dish natin. Tapos, a bonus na lang kapag ka maraming side dish. At kung masarap yung side dish. Yes! Ayan. At hindi man namin sa inyo ipapakita to. Kasi, gagawin natin ito ng separate vlog. And we are here na nga sa Myeongdong Cathedral. And this is the very first, ito yung kauna-unahang Catholic Parish Church here in South Korea. And ito din daw yung kauna-unahang ginamitan ng brickstone. So tara, kaya tayo. Say a little prayer. Pasalamat tayo sa lahat ng blessings na Totoo. natanggap natin ng mga nakalipas na buwan. Ang ganda ng pasok sa atin ng 2025. Ayun. Papaw, siksik, liglig at nag-uumapaw na Yes. blessings. Ganda. Ayan, nakapagdasal na tayo. So, syempre, hindi na namin kayo masasama sa loob. Una, syempre, for privacy nung mga nagpe-pray. At saka, syempre, dasalan kasi. Tsaka, alam nyo kung ano yung nakakaano doon. Yung pagpasok mo, yung akala mo kasi sarado siya. Wala naman kasing, hindi kasi siya bukas, di ba, yung pinto. So, kailangan mo siyang itulak. Tapos, yung pagpasok mo doon, as in, sobrang tahimik. Unti mo yung ang tawag doon. Yung yabag ng yabag paa. ng paa mo. Ganun. Maririnig talaga. Ganun talagang ka-peaceful and then katahimik. And then, ang dami nagpe-pray, ha. So, ganun talaga. So, sobrang nakakaano siya. So, kumbaga, from, galing tayo sa medyo maingay, tapos magulo, biglang pagpasok mo doon, may something sa talaga na, Solemn, no? solemn, sobrang peaceful. And now, syempre nga, para kumpletos recados tayo, dadalhin pa namin kayo sa isa pa sa mga popular na tourist attractions dito sa Seoul. Yung lagi natin nakikita sa Reels. Punta tayo ng bookstore. Bookstore ulit. Yung bookstore na napuntahan natin sa Nagoya,
Bawal kasi talaga doon mag-picture, ganyan, mag-video pwede, basta hindi ka titigil. So ito, tignan natin, mukhang mas malaki to no? Pero malayo-layo siya. Dead malang, basta itong pinupuntahan natin, hindi to yung guide na from one place to another. Kumbaga pumili lang kami na ano ba yung gustong-gusto namin munang makita ngayong araw na tatanong ano ba yung gusto namin talagang gawin. And after 48 minutes, narating na natin itong Starfield Coex Mall. Nandito mismo yung Starfield Library. Yan, malayo-layo siya, no? Grabe. Nakatulog na ako eh. Ganda. Magandang mall siya. Sasakay lang kayo ng line 2 ng subway and then bababa kayo sa Samsung. Lagay na namin dito sa ibaba. Samsung, tapos may nakalagay doon na World Trade Center. So doon lang yun and then sundin nyo lang sa exit 6. Kung pupunta kayo dito. Ito na, yung lagi natin nakikita sa Reels. Makikita na natin siya in person. And it's 4 p.m. Lumalamig na. Oh, malamig. Malamig siya. Mas nakakanginig guys, maghumahangin. Yes. Let's go. Hanapin natin si library para ma-experience natin siya. Diba? Yung iconic na escalator. Diba? Lagi natin yung nakikita, umamin kayo. O ngayon, tayo na ang makaka-experience. Hanapin natin siya. Nakita na natin ang Starfield Library. Kakanan lang tayo. Sa Enzo may pausong. Ito daw yun mismo. Ito daw yung blue daw mismong dinadaanan. Pakiramdam ko guys, kasi simula paglabas Kasi natin doon sa labas meron na. meron na kaagad. Sige, tinignan nga natin, tutudtorin natin to. Diba, baka mapahiya ako. Ayan. As in mall talaga siya, And then, halo din siya. Merong, alam mo na, yung medyo na budget. And then, meron din naman yung parang mga luxury brands. Ito na! Nagkamali sa Enzo, guys. Kasi kumanan eh. That's why dire-diretso lang. Kasi ito yung yung blue. Ito na yung library. Ay, ito siya. Pwede talagang mag-video. Oo nga, ang dami nag-video. Pero totoong library rin siya, ha? As in, ang dami talaga dito, nagbabasa. Kaya, buwasan natin yung mga boses natin. Here we are! Ay, mas malaki nga ito di hamak. Kesa doon sa Nagoya. Dito iconic. O, syempre. Ano pa bang gagawin? Ipa-experience na natin kay Enzo. Etong escalator na to, diba? Apaka-ano niya talaga, in all fairness, napaka-instagrammable niya. Ayun diba? Wala guys, mga 20 minutes na. Ang hirap makipagtagisan. Ang dami kasi talagang tao. At saka lahat talaga gustong mag-picture ng walang tao eh. Hindi pwede. Tapos alam nyo guys, may nag-aaway na talaga. Kasi syempre, alam nyo, merong parang, hindi naman nandadaya, dumidiskarte. Kumbaga, hinohold niya lahat na wag dumaan. Ayun, pinagalitan siya. Parang sinabi, kami mag-a-adjust para makakuha. Ganun talaga. So tara, wala na tayong magagawa. Wag na yung Instagrammable shot yung ipakita natin. Ipa-experience na lang namin sa inyo yung pag-akyat at pagbaba dito na ito yung view natin. So tara! Ayan, ganyan na lang. Ito na ang pag-akyat. Ganyan na lang. Ayan, kasama namin kayo umaakyat. Wali, grabe kung makikita nyo lang talaga kung anong kaganapan dito. Talaga kapag matigas ulo mo, away ang mapapala. Ayan, nakakita tayo. Tara, baba naman na tayo. Grabe kasi, tignan nyo ha. Parang mga artista yung nandito. Kasi lahat na nagpipicture, ayun yung mga kasama nila, nasa ibaba. Wala, hindi mo talaga may pipicture na walang tao. And then, lumalapit yung guard kapag nag-build up na yung pila, kumbaga. Ayan.
Pero actually, maganda siya in person, ha? Ang ganda ng design niya. Nakikita niyo ba nasa likuran namin? Ayan yung guard. Uy, Lalapit siya doon kapag nag-build up na nga yung trapiko. So ano siya, para lang din makita ninyo, actually to be honest naman, ang ganda niya. Oo, maganda talaga siya sa personal. Pero yung maghahabol ka ng picture, maghahabol ka ng video na ikaw lang talaga, mukhang imposible. Malabo pa. Malabo. Sobrang malabo. Unless, magtatagal ka talaga rito. Pero ano palit din ng palit yung tao So ano siya lang, at least di ba nakita na natin siya in person kasi ito yung mga nakikita natin before sa mga reels lang. ganun. Yan. So kaya ito kaagad yung isa sa mga sinabi namin na gusto naming makita kaagad pagtapak natin dito sa Seoul. And ito na siya. Isang lakad pa. Nakakatuwa kasi siyang ganda niya talaga. Actually dito, ang sarap din dito maupo tsaka mag-picture. Apaka-instagrammable niya. Kaya lang yun nga, talagang sobrang daming tao. Hanggang dito ayun yung ganyang shot lang. Ang ganda na nito Kaya nga lang, yun nga lang. Ganyan karaming tao yung makakatagisan natin. And then, dalawang escalator yan. Ito yung isa. And then, ito naman yung isa. Ito siya. Dalawa yung pagpipilian nyo. Depende kung saan kayo matatapat na wala masyadong tao. Ganda, no? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. And we are back at our accommodation. Ganda talaga ng location natin, guys. Ang dami ritong resto, tapos may mga coffee shop din na magaganda. So, hindi tayo mauubusan ng tatambayan. Yes, it's 5 p.m. na ba, bes? Makakapag-check-in na tayo. Yahoo! Siguro naman bukas yan ngayon. I lock. Ayan. Yung password uli natin. Kailangan uli natin ng password. Let's go. Ihatid na tayo. Ang room natin ay room 305. Wala siyang lift. Kukunin na din yung ating luggage. 305 tayo. Yes, wala tayong lift. Pero tinutulungan tayo kasi meron ganito. Yung daanan ng luggage. Nakakaaliw. Tara. Talaga, may fridge. And then, ayan. Ay, ito wala na. Meron din. Ayan. Tinutulungan naman tayo. I want more! So, para siyang naging fourth floor. And then dito naman, meron naman dito water dispenser. Ano ka na? Actually, ang ganda niya. Kaya nga lang, stairs na naman. Bas mo kung hindi yata ako aabot dyan sa floor natin. And here's our room. So, thank you. Ito na nga yung ating room. Grabe. Parang nandito tayo sa fourth floor. Kataas. Yan, meron ditong fridge sa labas. And then ito yung ating pinaka-room. Room 305. Tara, tukin na natin si Enzo. Knock, knock! Ayan, Tara! take it away from our room Welcome sa ating tour. room, guys. Actually, guys, yung room natin, maliit lang siya, pero maaliwalas. Pagpasok nyo, dito kagad yung CR natin. Umami gano'n naalala mo dito? Oh, red door. Insidious. Charot. Ang higit kasi na yung ng horror, guys O, diba? Sa inyo O, tingnan. Ito yung CR natin. Actually, yung mga CR dito sa Korea, ganun talaga yung setup, no? Medyo malawak. Tapos ito, nag-provided sila dito ng body wash and shampoo. Tapos meron ditong hand wash. CR natin, ito yung pinaka-toilet. And meron ditong sink and mirror.
hot and cold shower, ano naman siya, hot shower naman siya. And dito naman tayo sa ating pinaka-room. Itong ano guys, meron ditong TV, tapos meron din ditong table. Tapos ang cute namin, napansin namin ni Mel, ang cute ng safety deposit box nila, oh, parang lunch box. Tsaka, ano ba, di ba sa Jeju, Smart TV yung TV doon. So, dito Smart TV, parang makapantay ng videos natin, no. Tapos meron naman ditong hair dryer, toothbrush and toothpaste, tsaka maliit na salamin, tissue, tas dito naman, At ito na yung ating beds! 2 single beds! Magkahuli kami ni Mel. Ito yung ating window. Ay, ito yung ito Nakalak mabuksa. pa. Ano ba yan? Lagi na ako din. Ayan. So at least, di ba? Kahit papaano, papasok yung sinag ng araw. And then, kapag binuksan pa natin to, makakapagpalit ng oxygen. And ito na nga yung ating room. So, yeah. Ito na yun. Una, ang disadvantage niya, ang taas niya, 4th floor siya. So, sa amin, wala kami masyadong issue. Kasi mangyayari dyan, bababa kami ng umaga and then, akyat lang na kami sa gabi. Kasi talagang raratratin natin, di ba? Sayang naman, minsan lang tayo dito. Tapos, ang presyo niya ay pumapatak siya ng 1,929. Nabook namin siya sa Agoda. So, hindi lang namin alam kung ngayon, kung magkano na siya. Depende kung kailan kayo pupunta. And then, ito namang room natin. To be honest, ano na siya? Oldie. Ganun talaga siya. Luma siya, pero hindi naman to yung ano, yung hindi siya yung nakakatakot. Parang komportable naman. Luma, pero komportable naman. And then, ayan, imagine niyo kung dalawa kayo, tapos hindi naman kayo magjowa, ang ganda niya kasi 2 single beds, hindi kayo magkakailangan. So yeah, ito na yung ating room. And of course, dumiretso na tayo sa mga talagang nagpaplanong pumunta dito sa South Korea. Ihandaan nyo na yung mga pen nyo or ano, screen grab nyo na lang. Oo, kasi talagang puro details ang ibibigay namin sa inyo para sure na magiging smooth yung pagpasok nyo dito sa South Korea. Punta na kaagad tayo sa pinaka-importante. Siyempre, visa muna tayo. So ito, marami ditong nalilito for sure. And then, sumali din kami sa mga group sa Facebook. And then, nakita namin, ang dami talaga doon confusion. Iba-iba talaga yung sagot nila kapag tinatanong yung validity ng visa. Ito, na-experience na namin siya ngayon. Masasagot namin yan. So, ito, lagay namin dito. Ito yung pinaka-actual nating visa. Ang nakuha natin ay single entry. And then, allowed tayo na mag-stay dito ng 59 days. So, ito na ngayon. Dito na ngayon nagkakaroon ng confusion. Nabigay sa atin tong visa na to noong January 3, 2025. And then nakalagay dito, yung validity niya ay hanggang April 3, 2025. So meaning, pwede kayong pumasok mula January 3 hanggang April 3, 2025. Ganun siya. So for example, sa case namin, pumasok tayo dito ng, ano ngayon? Nakalimutan ko na kaagad. March 24. And then, ang uwi natin ay April 6. So, ano yon? Paano to? Pasok pa ba to? Ang nakalagay dito, yung validity niya hanggang April 3 lang. Ang sagot yan, yes, pasok po siya. Kasi, ito naman nga ipapakita namin. Ito naman ngayon yung tinatak dito sa atin ng immigration pagpasok nyo. Ito mismo yung tatak niya. So yung bilang niya, hindi na siya magsisimula doon sa January 3. Magsisimula na siya mismo sa pagpasok natin. Doon magsisimula yung 59 days. So for example, pumasok tayo dito ng March 24, 2025. So valid yung visa natin or pwede tayong mag-stay dito hanggang May 22, 2025. So, ayun yung tinatawag na 59 days. So, huwag kayong magbe-base doon sa may validity ng visa. Ang ibig sabihin lang ng validity ng visa, kailangan nyong magamit siya. Kailangan nyo nang makapasok dito sa South Korea bago matapos yung validity. So, for example, yung validity niya hanggang April 4, halimbawa, kahit pumasok kayo ng April 3, pwede. And then, allowed pa rin kayo mag-stay ng 59 days. Now, kapag malapit na kayong pumunta rito sa South Korea, mga 3 days before your flight, kailangan nyo rin muna mag-register doon sa e-arrival card. So, lagay lang namin dito yung website. Ayan yung website. And then, ito itsura niya. Fill outan nyo lang lahat yan. Yan. And then, ito yung kalalabasan niya. Wala diyang QR code, guys. Ito mismo yung detail. Now, halimbawa, papunta na kayo dito sa South Korea.
Doon naman sa eroplano, bibigyan ka agad kayo ng form. Yun naman yung declaration form para naman yung sa custom. So, fill outan nyo lang yun. Pero ang totoo, hindi naman siya hinanap sa amin ng immigration, hindi rin siya hinanap sa mismong custom. Mas dadaan ka lang sa custom. Pero just in case lang, syempre, fill outan nyo na lang din. So, sa mga magtatanong pa, baka meron pang magtanong, kailangan ba ng KETA? No, 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 hindi natin kailangan. Ang mga may kailangan ng KETA, yung mga bansa na hindi kailangan ng visa. Sila lang yung magre-register doon. Immigration sa Pilipinas, anong question? Sa amin walang question. Sa akin wala talaga at all. Ang nakakatawa doon, natataka na. Tapos siguro bigla nyo naisip, ay sa South Korea nga pala to. Kumbaga kung kailang paalis na ako, tsaka hinanap na, ay sorry, patingin nung visa. So yun lang naman. Siyempre, kapag kami visa naman kasi, usually yung pupuntahan mo, parang pakiramdam lang namin ha, mga 90 to 95% sure na yan. Kasi ang iisipin ng immigration sa atin, the fact na inapprove ka nung bansa na pupuntahan mo ng visa, ibig sabihin, meron kang requirements, di ba? And then, pagdating naman dito, sa akin wala ding question. Kay Enzo naman, tinanong lang kung ilang araw lang siya dito, tsaka kung sino yung kasama niya. And wala na, hindi na sa inyo hahanapin yung visa. Kasi for sure, pag-scan pa lang ng passport, lalabas na doon yung details natin. And then, nakakatuwa doon, huwag kayong mag-worry, hindi kayo masyado matataranta. Kasi Tagalog yung salita ng machine. Kaya sasabihin niya na, ilagay ang dalawang hintuturo sa ganito, ganyan. Something like that. Tapos kapag nilagay mo na, maraming salamat po or salamat po, parang gano'n. So, Tagalog siya in all fairness. Now, pagdating naman sa eSIM, ito yung binook namin na eSIM. And then, ang kinuha natin ay 1 GB per day. Tapos, ang ginawa namin, 10 days lang. Kasi meron kaming free na 1 GB eSIM na dalawa. So, yun na lang yung gagamitin natin. And, magkano nga siya? Meron akong kode ko. Ayan. Yung 10 days ay 587 pesos. Now, pagdating naman sa may airport transfer, meron doong bus, pero kami nga, nag-train tayo, nag-Arex tayo. So, mas mura siya. Kapag ibubuk nyo siya online, 450 pesos lang. So, ito siya. Ayan. And then, kung i-activate nyo siya, merong 3 ways. Una nga, kung doon mismo sa clock, kung magkuklok kayo halimbawa, susundin nyo lang yung mga steps doon. Ayan, hanggang makarating kayo doon sa pinakadulo. Yung pinakadulo, yun na yung lalabas na yung inyong seat number, and then meron uling bagong QR code. Now, for us lang ito yung pinaka-safe. Dito nyo siya i-activate, or kung talagang nagdadalawang isip kayong mag-book talaga online, kasi totoo, hindi natin hawakan yung oras. Minsan kasi madidelay yung flight natin. Napakahigpit nila. Kapag ka nilagay nyo na 7:30, dapat 7:30. Kapag ka naiwan na kayo, hindi na talaga pwede. And then, malalaki yung interval, kumbaga. So, mas maganda, dito na kayo mag-activate or dito na kayo mismo bumili ng ticket. Kapag dito kayo bumili ng ticket, 500 pesos siya. Mas mahal ng 50 pesos. Pero yun naman, hawak nyo naman yung oras nyo. Sure na sure naman talaga yun. Pero just in case lang, halimbawa, bumili ulit kayo online, and then, dito nyo siya i-activate. Ito naman yun. Ayan. Ipapakita ko sa inyo dito yung procedure kanina. Ayan. Yung yung 11 digits na parang referral number o voucher number, i-input nyo lang dyan, and then yun, meron na kaagad din kayong lalabas na seat number. So kapag dito kayo nag-book mismo, hindi siya mas komplikado. Kasi parang direct agad. Wala na dong i-input na mga reference number, ganyan. So yun nga lang, mas mahal lang siya ng 50 pesos, pero again, mas sure yun, kasi kapag na-delay yung flight nyo, patay kayo, hindi na talaga siya pwede, masasayang lang yung perang binayad niyo. Now, pagdating ba sa transportation, ano ba yung magandang ipangbayad? So, dito ang maganda rito sa Seoul, pwede pa rin yung cash. So, kapag cash single journey, merong deposit, yung pinaka-card. And then, paglabas ninyo, iaan nyo lang siya, ibabalik nyo lang siya para makuha ninyo yung deposit na 500. So, ganun lang siyang kasimple. And then, ako, ang gamit ko nga, meron kasi akong Wow Pass. Yung Wow Pass kasi, more on pang talaga siya, pang grocery, ganyan. Pero, meron doong option, napakita ko nyo sa inyo sa Jeju, na pwede nyong loadan yung pinaka-T-Money ninyo. So, yun yung gagamitin nyo. Dapat may laman yung T-Money ninyo. So, from Wow Pass, magsasalin ka sa T-Money ng pera para yung panggamit sa transportation. So, yun yung ginawa ko. Pero kung T-Pass or T-Money lang mismo yung card ninyo, diretso na yon. So, kapag may T-Money kayo at saka Wow Pass,
diretso na kayo. Scan nyo lang doon sa may pinaka-barcode, doon sa automated gate ng trains, and then, you are ready to go. Now, pagdating sa train system, ang maganda dito, so far parang hindi pa siya nakakalito. And then, ang maganda rin dito sa location nga pala natin, ang dami niya nga pala ritong entrance exit na iba't ibang klase ng trains. May line 1 to 5 dito, around dito sa ating accommodation. So, maganda naman yung accommodation natin, yung location. Pero ito yung itsura niya. So, syempre, hindi siya pwede sa mga seniors kasi talagang aakyat talaga kayo ng 4th floor. Yun talaga yung magiging problema. So, ano pa ba mga nakalimutan namin? So, just in case lang, meron pa kaming information na nakalimutan. Kilala nyo naman. Nagre-reply tayo. Comment down below. And then, kung aalis na talaga kayo at kailangan nyo ng sagot, mag-PM lang po kayo sa amin. Kasi talagang, ang totoo apaka-smooth ng papasok dito sa Seoul, South Korea. And then, pati yung transportation, madali lang din. Basta yung mga kailangan ninyo, madali lang. Basta lang, medyo kabisado nyo. Ito first time natin dito, hindi naman kami nagkaroon ng barrier. So yes, finally, nandito na talaga tayo sa South Korea! May sisigaw na natin South Korea. So, kamusta ba yung aming first day? Ikaw, kamusta? Actually guys, yung totoo, nangangapa pa kami ni Mel. Kinakapa pa namin yung vibe ng South, ng Seoul. Kasi, ito na ba talaga yung Seoul, no? Oo, parang, syempre pag inisip ko kasi yung Seoul, parang buhay na buhay. Tapos, yung para bang modern na modern. So, parang gano'n naman. May nakikita naman kami yung mga buildings na modern, pero yung vibe niya mas relax pa rin. Ganun. Or baka first day pa lang naman natin, kakapain pa natin, kikilalanin pa natin yung Seoul sa mga susunod na araw. And then, ayan, nakapag-ano na rin tayo, nakapag-samgit na rin tayo. And tapos, alam niyo, sarap mag-pray doon kanina sa cathedral, so nakapag-pray na din tayo. And then, napuntahan na rin natin yung famous Instagrammable spot na yun, na library na yun. So, kaya siksik na siksik talaga tong first episode natin. And then, syempre, sa mga susunod na episode, asahan ninyo na iba-ibang variety papakita natin. Ang totoo, guys, hindi naman lahat na pupuntahan natin. So, kumbaga, slices lang. Kung ano lang yung pakiramdam namin na gusto namin puntahan. So, for example, meron kami pupuntahan na eto naman yung more on culture itong araw na to. And then, syempre, may food trip din tayo. Ganyan. So, yun, hindi lahat pupuntahan natin. Kasi po, sure, dami na rin naman napanood na sa baka nalipasan na rin kayo. So, sana po na-enjoy nyo itong ating episode today. Nagsisimula pa lang tayo, kaya huwag kayong bibitiw. At magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating South Korea Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah.